Ang init. Tahimik dito sa kwarto kasi pinatay ko yung dalawang electric fan. Ayan. Tapos yun, pinatay ko. Ang ingay ng mga dinig na dinig mo yung mga kinakanta na mga bata dyan sa sa school. Ayan guys. Kumusta kayo pala? Ang tagal kong din nakipag sa inyo. Ayan. Ilagay ko dito. Init. Pero gusto ko kasi magpapayos dahil hindi ako nakapag-exercise kanina. Dahil sobrang antok ko pa rin. Sakit lang dito sa ulo ko. Tapos yung mata ko masakit. Tapos, uminom ako ng Biogesic. Nantok. Nakakaantok din ng Biogesic, no? Kasi nung tayo ng barako na kape. Bigay ng ate ko. Masarap siya. Hindi siya yung, di ba pagkatapos ramdam mo yung yung sarap. Ano ba ito? Kakalaba ko lang to Talaga itong willing to Kakalaba. Isang chicken na lang yung natira. Yan ang gulamin ng anak ko. Ay, nako, kumusta kayo? Labis ko yung mga kaibigan ko sa YT. Sobrang, ano nga bang nangyari? At nawalan ako ng gana. Nawalan ako ng gana dahil sa maraming pinagdaanan. Maraming mga, mo yun, tuwing may, madali tayong na paghihinaan ng loob kapag may mga pagsubok, pero yun, at least bumabangon, lumalaban, ganyan. At tanggap na natin yun sa buhay natin na hindi talaga pwedeng walang pagsubok sa isang taong nabubuhay pa, lalo na sa isang Kristiyano, di ba? After ng isang pagsubok, at least kinakaya, di ba? Kinakaya natin. Kailangan natin lang magbalik loob sa Panginoon. Talagang tao lang talaga tayo, no? Marami tayong mga decision, minsan nakala mo nakakatulong, pero parang napapalayo ka tuloy sa Panginoon. Ayun. So guys, na-share ko lang ay kanina nakikinig ako dun sa Ecclesiastes, yung audio na Bible. Nakikinig ako kanina doon. Napapaalalahanan tayo na yung mga nangyari ay nangyayari na rin noon. So hindi na po bago lahat ng mga pagsubok sa tao. Pagdadaanan talaga natin, like sa family, sa miyembro ng ating pamilya, may mga hindi natin na hindi tayo nagkakaintindihan sometimes. Apektado pa yung pananampalataya na kung alam mo bang dito na lang ako, ganyan. Pero sa bandang huli, maalala mo na, marirealize mo na dapat hindi tayo magpadaig dun sa ng kaaway. Kasi yun yung gustong-gusto ng kaaway, yung magkawatak-watak, napapalayo ka sa Panginoon. So, syempre,
Hindi ko naman sinasabi na kahit na matanda na tayo sa pagiging Kristiyano ay perfect ka, no? So, nagpapatunay lang na hindi talaga tayo perfect kasi tao lang tayo. Tao lang tayo na nangangailangan ng gabay mula sa Panginoon. Siyempre wala namang, hindi ka naman pipilitin, no, na gawin mo yun, ganyan. Nasa iyo na yun. At syempre, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa kabila ng mga ganong pagsubok yun. Nagpapasalamat ako na sa tulong din ng aking mga kapatid, of course, ay ginagawa na yung bahay ng aking mga magulang na sobrang yun yung hindi nagpapatulog sa akin kasi sobra yung kagustuhan ng magulang kong magpatayo sila ng bahay. Unang-una ko nga na papatad yung lupa kasi just in case may malaking, hindi ko naman dinadalangin, no, na may bagyo. Malapit kami sa gilid ng ilog na maliit. Pero kapag malakas ang bagyo, maraming kanal dyan na kabilaan ng kanal. So, kahit na maliit yung ilog, pagka yun, may maraming kanal, napupuno din siya. So, nakita ko nga nung nagbakasyon ako, so, umaabot na dun sa may lupa namin yung tubig. Kaya sabi ko, kaya ako nang paayos ito para habang hindi pa dumarating ang ulan. So, nangyari, natapos na, thank God, hindi ko nga inaasahan na ganun kamahal yung ginastos ko. Halos, kaya di ba wala na akong hindi ko nabibideo. Kasi dito lang ako sa Manila, hanap buhay, nasikaso ko. Talagang hindi ako kung may pasuyo, may pabili, may papaktura, talagang ginagawa ko kasi malaking tulong din talaga siya. Kahit paano sa pangpasweldo sa mga tao. Ang laki na nagastos ko halos 1,000 na lang. 1,000 na lang, 400,000. So, hindi ko inaasahan na gano'ng kalaki yung magagastos ko sa pagpapadeke doon sa may gilid-gilid sa ganyan lang naman siya. Hindi siya cover lahat. Dito lang, para lang mapantay. So, yun lang yung napagawa ko. Tapos, ito, sinimulan na rin yung bahay ng magulang namin. Thank God, thank you Lord sa mga kapatid ko na handang tumulong, 'di ba, sa aking mga magulang, sa aming mga magulang kasi regalo na lang din namin yun sa kanila na mga anak kami, ganyan. Kahit na hindi man nila na i-provide yung mga kailangan namin nung bata kami, hindi kami pinag-aral, hindi na natin dapat iniisip yun sa akin. Although syempre bilang anak, naisip mo talaga yun. Hello. Parang hindi man deserve, hindi rin namin deserve. Ganyan, parang wag na tayo magbilangan, no? Parang kasi wala naman may gusto sa kinalalagyan namin noon na sobrang hirap talaga ng buhay. Pag-aaral ka, pero sa ibang tao ka nakatira para lang makapagtapos ka ng high school. Pero yun yung nagpatibay sa amin na matuto kami sa buhay, matuto kami tumayo sa sarili namin pa. Kung wala rin naman, naniniwala ako dun na ginamit ng Diyos yun para maihanda kami sa mas na pagsubok ba at mas matatag kang humarap. Tignan nyo yung hindi dumaan sa ganong kahirap, konting problema lang, hindi kinakaya. Kaya kailangan pala talaga ng bawat isa na dumaan ka dun sa lubak-lubak na daan para matrain yung mapatatag mo yung puso mo at isip mo na magkaroon ka ng maturity sa buhay. Hindi pwede lagi kang bata na sinusubuan ng magulang. So yun, nagpapasalamat kami sa mga hirap na pinagdaanan namin, mga naunang magkakapatid. Yung mga nahuli, mga lalaki na sila yung lumaki na parang baby lang. Hindi, kasi
ako, pangatlo ako sa magkakapatid. Talagang lahat ng sweldo ko, bigay ko sa lahat sa kanila. Ito trabaho. Kaya kilala ako parang humarap sa sarili kong pamilya. 30 years old na ako nun. Saka ako parang, ito na, kailangan ko nang harapin yung pamilya ko rin. Na number one priority ko dapat sila. Ganyan. So, ilang years din akong nag-ano sa kanila eh. Tumulong. Biruin mo. Kaya sabi ko nga, tinulungan mo sila hanggang sa kaya na nilang kala mo tutulungan din nila yung sarili nila para alam mo yun, minsan sa sobrang ayaw natin silang mapahirapan, mas dinadala pala natin sila sa buhay na yung nagiging maano sila, spoiled, tapos konting pagsubok nga yun, aawa ka rin kasi, pero kailangan mong tiisin, lalo na may pamilya na rin sila kasi, alam mo yun, para hindi sila babae, para hindi sila lalaki, nung nag-asawa sila ng maaga, samantalang kami ewan ko ba, ba't ganun? Lalaki sila, pero 19, 20, nag-asawa na, sabi ko, kami nga na babae. Ako nga, 23 years old ako na nag-asawa, pero almost 7 years bago kami nagkaroon ng hana, ganyan. 30 years old ako, 31, nandyan na si Hana sa akin. Kaya thank you Lord, at alam nyo yun, itong mga sinishare ay talagang nangyayari sa buhay, nangyayari na. Kaya andito tayo, mas natatag pa. Doon tayo tatatag sa totoo lang sa mga problema natin Kaya shoutout sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, nagsasakripisyo sa pamilya nila, na nagtatrabaho, malayong pamilya. Yung swerte na lang ng iba, no, kung kasama nila yung pamilya nila, kapiling nila, yun. Swertean na lang talaga, pero minsan, kailangan natin, kailangan kung anong ibinigay sa iyo ng Diyos ay ito na, harapin natin, tayong mamuhay sa takot. Ay nako, isa pa yung problema, yung anak ko, yung kanyang ipin na ayaw niyang pabunot, yung gaganunin ko na, wala na, nagtubuan na yung permanent teeth niya, nandyan pa yung teeth niya. Kaya stress din ako kahapon. Pumunta kami sa dentist. Schedule niya bukas ng hapon, alas 2, mga 2 to 2:30 namin siya kapabunot. Siguro hindi sabay-sabay, mga dalawa, ganyan. Sabi ba naman niya, nag-iyak siya. Tapos, pwede ba lahat na lang para minsan na lang? Kaanoan talaga ng anak ko, sobrang talaga yung katatakutan niya. So, hindi ko alam kung kanino ba nagmana itong anak ko. Sa bagay, lahat sila magkakapatid, ganyan. Matatakutin. Ay, nako. Yan, habang nakikinig ka, habang ako, mamaya nandyan na. Ulan na naman, Uuwi na yung mga bata, Uwian na sila. Kasi malakas ang ulan. Tapos may saka ko nasusunduin pag humina na yung ulan. Lagi na lang ulan ngayon. Kasi panahon ng ulan. Lalo na pag August. Ayan. Nawala na yung aking sa kape. Minsan sa buhay ko, dumarating tayo sa mga pagsubok na di nating gusto. O Panginoon, kailangan ko ang gabay mo sa bawat araw. Thank you, Lord. Thank you. Bye-bye. God bless po. Bye-bye.